Sa isang madilim na kwarto, may isang lalaking nakaupo sa harap ng kanyang computer. Tahimik, abala sa pagtatype. Isa siyang manunulat ng web novel. Habang patuloy siyang sumusulat, biglang tumunog ang cellphone niya. Galing sa editor. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang editor, may halong lungkot. Tinatanong nito kung ayaw ba talaga sa kanya ng manunulat. Kung ganun daw, diretsuhin na lang siya, magpapalit na lang siya ng editor. Medyo nataranta ang manunulat habang sinasabi niyang wala naman siyang problema rito. Tinuloy ng editor, baka raw hindi nito gusto ang kontrata. Pero mabilis ding itinanggi iyon ng manunulat, ayos daw ang lahat, pati ang editor. Bahagyang natawa ang editor, at sinabing buti naman, kasi akala raw niya kung ano na. Napatawa rin ang manunulat sa kabilang linya. Pero biglang nag-iba ang tono ng editor. Muling nagsalita ito, ngayon ay mas seryoso. Tanong niya, bakit daw parang paulit-ulit ang feedback na binibigay niya sa manunulat. Sinabi nitong kung gagawa raw ng kwento tungkol sa mga hunter, kailangan munang mag-research, hindi yung parang basta-basta lang ang pagkakagawa. Paliwanag naman ng manunulat, nag-research naman daw siya. Uso lang kasi ngayon ang mga overpowered na bida. Pero hindi kumbinsido ang editor. Ayaw niya ang desisyong gawing napakahina ng boss monster na kaya nang patayin sa isang suntok. Ayon sa kanya, kulang sa tensyon ang kwento. Walang build-up, mahina ang world building. Hindi raw pwedeng puro suntok lang, tapos na ang laban. Patuloy ang editor sa paglalabas ng puna. Tahimik lang ang manunulat, wala siyang nagawa kundi makinig. Sa huli, matapos ang mahabang pag-uusap, pinakiusapan siya ng editor, ayusin niya sana ang draft. Gawin itong mas makatotohanan, mas grounded, mas kapanipaniwala. Rejected na naman, bulong ng manunulat. Napatingin siya sa monitor. Tahimik lang, napatulala. Hindi niya alam kung anong mali. Sa totoo lang, proud siya sa sinulat niya. Inedit niya yon ng ilang beses. Pinagpuyatan pa, pero ayun, na-reject lang maya-maya. Napalingon siya sa TV. May balita. Breaking news. Isang A-grade na halimaw ang lumitaw sa downtown Toronto. Ang pamahalaan ng Canada at mga hunter, nagsasanib puwersa para pigilan ito. Pero hirap na hirap pa rin sila. Ayon sa mga awtoridad, hindi pa raw nagkaroon ng ganitong klase ng sakuna. Malaki raw ang posibilidad ng malaking bilang ng biktima at pinsala. Napakunot-noo ang manunulat. Research, ha, bulong niya. Sa syudad ng Toronto downtown, puro kaguluhan. Nagtatakbuhan ang mga tao. Sigawan sa lahat ng dako. Nagpapanik ang lahat. Ang mga halimaw, mga dambuhala, kasinlaki ng mga gusaling kanilang winuwasak. Sila'y sumasalanta sa mga gusali. Tila walang makapipigil sa kanilang galit. Ang ilan sa mga halimaw ay lumilipad pa. Ang mga kalye na puno ng durog na semento, apoy, at takot. May mga sundalo na patuloy sa pagpapaputok ng mga baril. Mga eroplanong militar ang lumilipad sa itaas, sunod-sunod na bala at missile. Pero, parang wala itong epekto. Isa sa mga sundalo, habang hawak ang kanyang baril, ay sumigaw, ilikas ang mga sibilyan. Ngunit bago pa man sila makakilos, bigla, may bumagsak mula sa langit. Isang anino, isang dambuhalang paa ang lalapag mismo sa lupa. Wala nang nagawa ang ilang sundalo. Tila tinanggap na lang nila ang kanilang katapusan. Ngunit, isang nakakabinging kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit. Umalangaw-ngaw ito sa buong lungsod. At sa isang iglap, napatumba ang halimaw. Pag-angat ng kanilang mga ulo, may nakita silang isang lalaki sa kalangitan, lumulutang. Tahimik. Ang katawan niya'y napapalibutan ng dilaw na kuryente. Walang salita, walang emosyon, malamig ang kanyang ekspresyon. Ngunit napukaw rin ang atensyon ng mga halimaw sa kanya. Sunod-sunod silang sumugod. Pero hindi siya natinag. Hinawakan niya sa ulo ang isa sa mga halimaw. Boom! Isang kidlat pinakawalan nito sa muka ng halimaw. Dahilan para ito'y bumagsak. Pero hindi pa siya tapos. Isang pitik lang ng daliri, isa na namang halimaw ang bumagsak. Walang kahirap-hirap. Ang taong yun, wala nang duda, isa siya sa 12 apostol. Ang emperador ng kidlat. Nagdiwang ang mga tao.
Sinisigaw nila ang pangalan niya. Umiiyak sa tuwa. Pero siya, tahimik lang. Bumaba siya sa bubong ng isang gusali. Pagtingin sa cellphone, isang mensahe mula sa editor. Unti-unting nawala ang kuryente sa katawan niya. Ang buhok niyang dilaw, dahan-daang naging itim. Ang emperador ng kidlat. Isang alamat. Isang bayani. Isang mandirigma. Pero ngayon, isa na siyang manunulat na pinapagalitan ng editor. Na paulit-ulit na reject ang draft. Ang dating tagapagtanggol ng mundo, ay isa na ngayong web novel author. Isang araw, biglang may bumukas na gate sa mundo. Wala man lang kahit isang sandali upang makapaghanda sa biglaang anomalya. Dumagsa ang mga halimaw mula sa gate. Takot, gulo, sigawan. Ang mundo ay parang gumuho sa isang iglap. Ngunit kasabay ng kababalaghang ito, may mga taong nagising ang kanilang kakaibang kakayahan. Mga kapangyarihang ni hindi nila alam na nasa loob nila. At doon, isinilang ang mga hunter. Mga mandirigmang hinarap ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Sa simula, halos wala silang laban ngunit dahil sa kanilang kakayahan. Unti-unting nagsimulang muling bumalik ang kapayapaan sa mundo. Ngunit, habang unti-unti nang nanunumbalik ang katahimikan, isang bagong pagsubok ang bumagsak sa sangkatauhan. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Wala itong iba kundi ang pinakamasaklap na sakunang naitala sa kasaysayan. Ang Chaos Gate, mas malaki, mas mapanganib, mas madilim, kahit panagkaysa ang lakas ng hindi mabilang na hunter. Imposibleng maisara ang gate na ito. Walang makapigil, kahit ang mga pinakamahuhusay. Sa harap ng banta na ito na hindi kayang pigilan, muling nanganganib ang pag-iral ng sangkatauhan. At sa panahong iyon, sa buong mundo, 12 lamang ang natatanging umiiral. Sila ang mga nagtataglay ng pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Lumantad ang mga alamat ng mga hunter. Ang kanilang mga pangalan ay inuukit na sa kasaysayan, hinarap nila ang kapahamakang tinatawag na Chaos Gate. At naging mga bayani na nagligtas sa sangkatauhan. Sila ang tinawag na 12 apostol. Matagumpay nilang nawasak ang Catastrophe Beast, at ang iba pang mga halimaw. Ilang araw ng pakikipaglaban, ilang linggo ng walang tulog. Ngunit sa wakas, tapos na. Pagod ngunit masaya ang lahat. Dahil sa kanilang ginawa, naniniwala silang hindi na muling magbubukas ang gate sa loob ng susunod na 100 taon. At marahil, ito na rin ang huling pagkakataon na sila'y mabubuo bilang ang 12 apostol. Habang nagpapahinga, tahimik na nag-uusap ang grupo. Tinanong ng may purple buhok ang kanyang mga kasama. Anong balak nyo sa buhay ngayon na tapos na ang digmaan? May nagsabing pupunta sa Hawaii. Isa naman ang gustong magnegosyo. Ang isa, balak gumawa ng imbensyon. Muli nilang naramdaman ang pagiging normal. May kanya-kanyang plano para sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ngunit nang tanungin ng emperador ng kidlat kung ano ang balak niya, hindi siya agad nakasagot. Tahimik, malalim ang iniisip. Napansin ito ng pinakamatanda sa kanilang grupo. Ramdam niyang tila hindi sigurado ang emperador sa kanyang tatahaking landas. At nauunawaan niya. Hindi madali ang bitbit nilang kapangyarihan. Ang kahit munting pagkakamali sa paggamit nito, ay maaaring magbunga ng sakuna. Kaya't inalok ng matanda ang emperador ng kidlat. Halika, hanapin natin ang tunay na landas ng isang hunter. Ngunit iba ang tugon ng emperador. Siya ay titigil na sa pagiging hunter, sagot niya. Tahimik ang lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Nagulat ang buong grupo, hindi nila inaasahan ang ganoong sagot. Tanong ng isa, puno ng pagtataka. Kung titigil ka sa pagiging hunter, ano ang gagawin mo? Magiging manunulat ako, sagot niya. Diretso, buo ang loob, walang pag-aalinlangan sa kanyang gusto. Hindi parent sila makapaniwala sa naging desisyon nito. Ngunit ito ang tunay na nais niya. Hindi na siya isang mandirigma. Isa na siyang manunulat. Ilang buwan pagkatapos maisara ang Chaos Gate, tahimik na namumuhay ngayon ang dating alamat. Wala na ang mga sigaw, ang kidlat, ang laban. Ang natira na lang ay kapayapaan. At totoo sa kanyang sinabi, isa na siyang web novel author.
At may mga bago rin siyang mga kaibigan na sumusuporta sa kanya. Simple ang kanyang araw, pag-inom ng kape, pagsusulat sa laptop, pakikinig ng musika habang nakasuot ng headphones. Tahimik, payapa, kalmado. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng kalsada, sa loob ng imburnal, may gumagalaw. Tila isang gumagapang na nilalang. Malauod ang anyo, kulay purple, malagkit ang katawan. Unti-unti itong lumalabas mula sa bukas na takip ng imburnal. Habang abala pa rin ang manunulat sa kanyang ginagawa, hindi niya namamalayang may bumubulwak sa kalye sa labas. Hindi pala uod ang lumabas sa imburnal, kundi isang galamay. Isang dambuhalang nilalang ang lumitaw, tila isang higanteng pugita. Ang mga galamay nito naghahasik ng kaguluhan sa kalsada, nagkakagulo na sa paligid. Tahimik pa rin ang paligid ng manunulat dahil sa headphones na kanyang suot. Malapit nang matapos ang kanyang sinusulat, hanggang sa nakita siya ng halimaw na nakaupo sa isang tabi. Inihampas niya ng napakalakas ang isa nitong galimay sa kinaroroonan ng manunulat. Isang malakas na hampas mula sa galimay ng halimaw ang tumama sa kanyang bintana. Nabasag ang salamin, nagliparan ang mga gamit, ang lamesa, natumba. Ang laptop, tumilapon. Nagkagulo ang buong silid. Sandaling tulala ang manunulat, hindi dahil sa halimaw, kundi dahil nawala ang pinaghirapan niyang draft. Lahat ng ideya, lahat ng pinaghirapan niya, wala na. Napaluhan na lamang ang manunulat. Habang sa likod niya ay ang pag-atake ng dambuhalang octopus. Doon siya tuluyang nagalit. Hindi siya mapapatawad nito sa nagawa ng halimaw. Sa isang iglap, kumidlat ang buong kwarto. Isang tahimik na manunulat lamang kanina, nagbagong anyo at lumiliwanag bilang emperador ng kidlat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumitaw. Tinamaan ang halimaw. Natumba ito sa gitna ng kalsada. Pero hindi pa roon nagtatapos ang galit ng emperador. Hindi sapat ang isang kidlat para sa kanyang inis. Lumabas siya, puno ng puot. Handang ilabas ang tunay na lakas. Laban sa halimaw na nanggulo sa kanyang tahimik na buhay. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.